Ito guys, nakita natin na very progressive. Pasulong ang buhay nyo mga kapiksi. Pasulong. Ibig sabihin ng pasulong, paabante, no? Paabante kayo sa mga money adventures nyo, sa career nyo. Kung kayo ay may career, may trabaho guys, ang nakita natin na you're climbing up the ladder. Pataas yung inyong career path. Nagkakaroon kayo ng career growth o kaya naman career improvement. Ibig sabihin nag-i-improve yung karera nyo mga kapiksi. May chance na umunlad, umasenso kayo dyan sa trabaho nyo guys. So, pwede ma-promote. Pwede din naman na malipat kayo ng department na mas Hello guys, hello Aquarius. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading mga kapigsi para ngayong September para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga money manifesting technique para sa inyo guys. Keep all bills and invoices well away from mirrors, windows, and other reflective surfaces. Otherwise, you will attract more claims on your money. Pag sinabing more claims, mga kapigsi, mas maraming, kumbaga parang may naaagaw ng pera mo, no? Yung usual na mga nang-aagaw ng pera natin, guys, yung mga bills, yung mga bayarin, yung mga bilihin, diba, doon naman usually napupunta yung mga sinasahod natin kada kinsenas and katapusan guys. So yung mga bill sa bahay, yung mga pag sinabing bill, yung mga Meralco bill, tubig bill, nawasa, internet, yan naman yung mga usual bill. So iwasan nyo siya na ilagay sa mga reflective surface like salamin, no? Ilang beses ko na itong nasabi dati, yung mga salamin, yung mga may lagay, yung rectangle na ganun guys, yung may lagayan ng suklay, diba, sa baba. Madalas mga ganun yung mga salamin dati sa mga bahay. So nilalagay, iniipit sa salamin yung mga bill ng kuryente, ganyan, para hindi daw makalimutan kapag due date na. So wag nyo nang gawin yun mga kapiksi kung ginagawa nyo pa rin. At saka palitan nyo na yung mga salamin sa bahay nyo, no? Yung mga aesthetic na yun, na yung mga usong salamin ngayon, guys, okay? Pero yeah, iwasan yung gawin yun para hindi because in effect as yung impact nun guys, negative impact, sabi ko nga, more claims on your money. So imbis na mga bayarin bills yung ilagay nyo, maglagay kayo ng money bills dun sa mga salamin, no? Yung mga money bills, mga pera, pwedeng play money, pwedeng totoong pera, idikit nyo sa salamin, scotch tape nyo para hindi liparin. And in effect, imbis na claims on your money, more money will then flow to you as a consequence mga kapigsi. So itry nyo guys. Hindi ko ito magawa sa bahay namin kasi wala kaming salamin sa bahay. Yung salamin namin sa CR lang. So subukan nyo gawin mga kapigsi. And kung nagawa nyo na, comment down below. Okay? So tingnan natin guys yung ganap sa inyong kaperahan ngayong September. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano papalikin si ex, revise, break up. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinipixie@gmail.com. So Aquarius guys, kayo ang present ng Queen of Swords at yung ating money energy mga kapiksi.
latag natin yung spread nyo guys, and habang nilalatag natin to sa mga naghahanap guys sa mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na may kita kayo sa description box tsaka sa comment section mga kapiksi. So ito yung mga sample, ito yung aventurine, ito yung citrine guys, check out nyo na, napakabisa guys. So this is a very positive energy para sa inyo Aquarius. Meron ditong presence ng earth sign, Aquarius, Gemini, Libra for some of you. Maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another earth sign. Ito guys, nakita natin na very progressive. Pasulong ang buhay nyo mga kapiksi. Pasulong. Ibig sabihin ng pasulong, paabante, no? Paabante kayo sa mga money adventures nyo, sa career nyo. Kung kayo ay may career, may trabaho guys, nakikita natin na you're climbing up the ladder. Pataas yung inyong career path. Nagkakaroon kayo ng career growth o kaya naman career improvement. Ibig sabihin nag-i-improve yung karera nyo mga kapiksi. May chance na umunlad, umasenso kayo dyan sa trabaho nyo guys. So pwedeng ma-promote, pwede din naman na malipat kayo ng department na mas maganda yung benefits, o kaya malipat kayo ng ibang kumpanya na mas mataas yung posisyon. Pero nakikita natin na talagang pataas yung inyong status ng karera nyo mga kapiksi. So kung ano man yung karera nyo guys, whether employee kayo or negosyante, pataas ang inyong path or daan mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, you will find something new, parang new adventure in terms of career, in terms of kaperahan, in terms of negosyo, na something na ma-enjoy nyo mga kapiksi. Parang mag-shift ng iba sa inyo, parang bibigyan kayo ng chance ni universe. Kung gusto nyo mag-shift kayo. And this is something na parang ikakatuwa nyo mga kapiksi. So let's say for example, yung mga sample nito, nag-shift kayo from empleyado to online seller, o kaya naman online seller to content creator, yung mga ganon, no? So nag-shift, nagkakaroon ng shift, nagkakaroon ng change mga kapiksi. Pero yung change na yon, something na talagang gustong-gusto nyong gawin sa buhay nyo, na mai-inlove kayo, na hindi nyo siya papakawalan, and you will be very inspired guys. For some of you, meron din mga room for collaboration sa inyo mga kapiksi. Etong mga collaboration na to guys, no, especially if yung mga ka-collaboration nyo is mga medyo kabataan, mga Gen Z. Yeah, so generation gap kasi millennial ako guys, no. So if meron kayong mga ka-collaborate na mga Gen Z, pero I love Gen Z, yung mga anak ko Gen Z, and I love going out with Gen Z, no, kapag mahilig kasi ako guys manood ng concert. And yung mga concert na pinapuntahan ko mga Gen Z, so yung mga kapiksi natin na if you are collaborating with Gen Z, ibang klase yung energy na mabibigay nila sa collaboration nyo guys. And dahil dyan sa collaboration na yan, may chance na umangat, no. Sabi ko sa inyo guys, progressive kayo, no, paabante, paangat, pataas, yun ang punta ng inyong kabuhayan mga kapiksi. So i-mind nyo na yan guys, napakaganda nitong collaboration na nag-aantay sa inyo mga kapiksi. Marami kayong matututunan sa mga Gen Z guys, hindi lang sila yung matututo sa inyo, kayo din marami din kayong matututunan sa kanila, especially in terms of technology guys. So what else mga kapiksi, tingnan pa natin. Yung iba naman sa inyo guys, medyo napapagod mga kapiksi. Yung iba sa inyo parang nagkakaroon ng conflict, yeah, guys, no. So yung iba, nandito yung energy nyo, parang disappointed kayo sa inaabot ng career nyo. Ito guys, ito din yung nagiging balakid nyo, no. Yung iba sa inyo nananagana, yung iba sa inyo very joyful, masaya sa career, yung iba kabaligtaran. And ito yung nagiging balakid kung bakit hindi nyo ma-experience yung kasiyahan. And that's because kailangan, you have a lot of frustrations. Unang-una, parang disappointed kayo sa sarili nyo, na-frustrate kayo sa current situation nyo.
and nagkakaroon kayo ng mga conflict sa isip nyo. Ito guys, itong conflict na to guys, ito medyo kailangan nyo talaga itong pagtuunan ng pansin. Kasi pag nagkakaroon kayo ng conflict, nalilito yung isip nyo. Ano ba talagang gusto ko, no? Gusto ko ba magnegosyo? Gusto ko ba magtrabaho? Gusto ko bang maging artista? Gusto ko bang maging influencer? Ano ba talaga yung gusto nyo? Make up your mind, guys. You have to make up your mind. Kasi kapag ikaw mismo may conflict ka sa sarili mo, anong gagawin ng universe? 'Di ba? Anong gagawin ng universe? Susunod lang the universe serves you, mga kapiksi. The universe always serves you. So, kailangan talaga palaging malinaw yung isip nyo guys kung ano yung gusto nyo, no? Para alam ng universe kung ano yung ibibigay sa inyo, mga kapiksi. So, ito yung mga mental blocks. Mental blocks, emotional blocks, mga kapiksi. So, kung napapagod kayo guys, take a rest, no? Magpahinga muna. Ayan, kita nyo si Sleeping Beauty siya, diba? Take a rest, magpahinga. Focus on yourself first. Yung iba sa inyo guys, I'm sensing na kinukumpara nyo yung sarili nyo sa ibang tao. Especially sa mga kabatch nyo, no? Bakit yung kabatch ko asensado na, mayaman na, bakit ako nagkakandakuba pa rin sa pagtatrabaho, wala pa rin napupundar. Yun, yung mga ganun guys. So, don't ever compare yourself. Meron tayong kanya-kanyang timing sa buhay natin, mga kapiksi. And it's a matter of being consistent sa ginagawa nyo, focused, and guys, positive, okay? So, ito yung kalaban nyo guys, frustration at saka yung conflict. Harapin nyo yung sarili nyo, mga kapiksi, para malaman nyo talaga kung ano yung gusto nyo, mga kapiksi. And kung nababurn out kayo, magpahinga muna kayo guys, alright? So, yeah, comment down below kung saang energy kayo nakaresonate. Bunot muna pala tayo ng isa pang card para sa inyong additional message. So, meron tayong positive guys, meron tayong negative. Either one, kung ano yung mag-resonate sa inyo guys, take the message, mga kapiksi. Yung mga negative guys, yun yung mga blocks nyo, so you have to work on it. Ito guys, napakaganda ng message. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. So, dapat i-let go na natin yung mga negative na nangyari sa buhay natin, especially in the past. Minsan kasi na natatabunan tayo ng galit, 'di ba? Galit, anger, hatred, resentment, grudges, yung mga puot sa dibdib natin. Ang nakikita lang natin is yung mga negative, no? Mga negative na ginagawa sa atin ng mga tao na nakit sa atin. Pero when we start to understand them and when we start to see them through the eyes of love, no? Natutunaw yung ating matigas na puso. So, kailangan talaga magkaroon ng forgiveness and acceptance and pagpapatawad, compassion, mga kapigsi. And not just for them, pero para sa inyo guys, para maging magaan yung buhay nyo, mga kapigsi. Alright? So, reminder yan sa inyo, mga kapigsi. Comment down below guys if naka-resonate kayo yung mga magaganda dito. Itong i-mind nyo na itong mga ano ba yung sinabi ko collaboration, itong pataas, no? Pataas talaga, pag-asenso talaga yung ano nyo, pasulong, paabante. So comment down below if naka-resonate kayo for more tarot readings. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye bye.